Ano yung pundasyon na inilalatag natin ngayon na titindigan ng susunod na henerasyon? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Divine and happy anniversary din po kay Sir Rolando and Sister Hilda na mga kapatiran po natin sa Tacloban. Now, ngayon po ang pag-uusapan natin ay patungkol sa kamatayan ni Moses. So, gusto ko pong dalhin ang ating atensyon dito sa ating mapa para po ma-imagine natin yung paglalakbay ng mga Israelita hanggang sa makapasok sila sa lupang pangako. Now, dito po sa ito pong tinuturo ko na ito, no? Dito sila galing, sila Moses. At inutusan ng Diyos si Moses, Moses, palayain mo ikaw yung gagamitin ko para lumaya yung bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. So mula po rito, pumunta sila rito hanggang tumawid sila ng dagat. Pumunta sila sa Mount Sinai, diyan nila tinanggap yung 10 utos ng Diyos. And pumunta sila dito sa Kadesh Barnea. Dito po sila nagrebelde laban sa Diyos, kaya nagpaikot-ikot sila rito for yung entire journey nila na dapat 2 weeks lang, naging 40 years. And from here po, nung sila ay papasok na ng Promised Land, dito po sa Mount Nebo, dito umakyat si Moses. At sabi po ng Panginoon kay Moses, Moses, hindi ka makakapasok sa Promised Land. Hanggang diyan ka lang sa Mount Nebo, matatanaw mo lang yung Promised Land, pero hindi ka makakapasok doon. Nabasahin po natin sa Deuteronomy chapter 34. Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah across Jericho. There the Lord showed him the whole land. Pinakita ng ating Panginoon si Yahweh yung lupang pangako kay Moses. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. 3 truths about God-centered leadership. 3 katotohanan patungkol sa leadership na nakasentro sa ating Diyos. Number 1 po, leadership has a vision and mission that must come from God. Yung leadership po, dapat meron tong vision, pananaw, at mission. Ano po ba yung vision? Yung vision yung tinatanaw mo, yung direction pupuntahan. Yung mission naman, ito yung ginagawa mo para makarating ka doon, no? Sa patutunguhan mo. So, vision and mission. Now, tayo mga kapatid, lahat po tayo leaders sa kanya-kanyang mga kapasidad, sa kanya-kanyang mga environment. Yung iba sa inyo, leader ng organization, leader ng church, leader sa gobyerno, leader sa kumpanya nyo. Yung iba naman sa atin, leader sa pamilya. Yung iba sa atin, leader sa eskwelahan. Lahat po tayo may kanya-kanyang leadership. Now, yung leadership po mga kapatid, we have to make sure na tayo leader na natatanaw natin kung ano yung gusto ng Diyos. At ginagawa natin kung ano yung gusto ng Diyos para marating natin yung vision natin. Kaya po yung vision and mission, kailangan galing talaga yun sa Diyos. Kaya po ako lagi kong tinuturo, no, na kapag ikaw ay naging police, meron kang vision and mission na galing dapat sa Diyos. Pag naging nurse ka, naging doktor ka, naging lawyer ka, naging negosyante ka, meron kang vision, meron kang natatanaw. At you have to make sure na yung natatanaw mo, yun yung kalooban ng Diyos. Yung mission mo sa buhay, yun yung kalooban ng Diyos para sa iyo, because you will lead people towards that vision and mission. Kung ikaw ay isang padre de pamilya, meron ka dapat vision na galing sa Diyos. Kasi dadalhin mo yung pamilya mo patungo doon sa vision na yun. You must have a vision for your family. You must have a vision for your organization, vision for your church, vision for the government, and vision for the Philippines. At lahat po ng vision and mission natin, mga kapatid, dapat nagmumula sa Diyos. Now, si Moses po, nung inutusan siya ng Diyos na palayain ng bayan ng Israel, nagkaroon siya ng vision. Yung vision na yun galing talaga sa Diyos. Hindi niya inimbento to, hindi to nagmula sa kanyang puso o kanyang isipan. In fact, nandun siya sa Midian,
Busy siya, nag-aalaga ng mga tupa. Pero sabi ng Diyos sa kanya, Moses, I have a vision and mission for you. Yun po yung kailangan natin mga kapatid. Hindi yung sarili nating gusto o sarili nating pangarap. Kailangan madiscover natin ano yung pangarap ng Diyos at yun yung tutuparin natin. Magpapagamit tayo sa Diyos upang matupad yung pinapagawa o yung vision and mission ng Diyos para sa atin. Kasi po, kung si Moses lang yung may vision and mission, matagal na siyang nabigo. Bakit? Hindi naman susuportahan ng Diyos yung isang bagay na hindi nagmula sa Kanya. Hindi naman susuportahan ng Diyos yung isang bagay na hindi niya naman vision and mission. Pangalawang puntos po, leadership means leading people from where they are to where God wants them to be. Yung leadership po, it's leading people from point A to point B. From where they are to where God wants them to be. So si Moses po, nung inutusan siya ng Diyos, palayain ng bayan ng Israel, meron po yung point A. Yung point A, nasa Egypt sila. Nandun sa pagkaalipin, nandun sa pagdurusa. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, from point A, from Egypt, dalhin mo sila sa promised land. Yun po yung point B. So, mga kapatid, dapat alam natin, saan dinadala ng Diyos ang pamilya mo? Saan dinadala ng Diyos yung mga anak mo? Kailangan ma-lead mo sila doon from where they are to where God wants them to be. Kung ikaw ay leader ng isang negosyo, no? Tandaan natin, ako pangarap ko na maraming mga businessmen ng mga Kristiyano na alam kung saan dadalhin yung business nila patungo sa kalooban ng Diyos, patungo sa isang negosyo na pinapatakbo ng mga Kristiyano na mag-iimpluwensya dito sa mundo. Alam niyo po, antayin ko talaga dito sa Pilipinas ang pag-asa natin, mga Christian entrepreneurs, Christian politicians, Christian governors, and Christian soldiers and police officers. Mga Kristiyano na alam kung anong gagawin. Hindi yung nakikisabay lang sa agos ng mundo. So leadership means leading people from where they are to where God wants them to be. So lahat po tayo naglilid sa kanya-kanya mga kapasidad, sa eskwelahan, sa atin nasa government, mga government officials. Alam mo dapat kung saan mo dadalhin yung mga tao. At alam mo kung ano yung gusto ng Diyos na pagdalan mo sa kanila. Number 3 po. Leadership has a goal that can be seen but is not always meant to be personally experienced. Tandaan po natin ito mga kapatid. Yung leadership, sometimes meron niyang goal na makikita mo lang yung destination, makikita mo lang yung goal. Pero it is not meant to be experienced. Ako po ay isang leader ng isang organization. Ang natatanaw ko mga 100, 200 years from now. Pero alam ko by that time patay na ako. Si Moses, ang natatanaw, nakikita niya yung promised land pero alam niya na hanggang doon lang siya sa Mount Nebo, mamamatay na siya doon. Kasi sabi ng Diyos sa kanya hanggang Mount Nebo ka lang, hindi ka makakapasok sa promised land. Pero natatanaw niya, ayan ang lupang pangako. He led the people of Israel for 40 years. Sa paglalakbay na yon, hanggang dun lang siya sa Mount Nebo. At hindi niya talaga personally may experience yung promised land. Pero makikita niya. Ganun lang din po sa atin, no? Minsan magsiset lang talaga tayo ng pundasyon. Maglalatag lang tayo ng pundasyon na yung susunod na henerasyon ang titindig o tatayo dun sa pundasyon na ilalatag natin sa kasalukuyan. Kaya po, yung bansa po natin, kung ano man meron tayo ngayon, kasi yan ay inilatag ng mga leaders natin in the past. At kung leaders natin ngayon mga korap, kung ano yung ilalatag nilang pundasyon, ayan din yung tutungtungan ng susunod na henerasyon. Kaya bawat henerasyon ng mga korap, kawawa po yung future, no? Yung future generation natin. Kaya po ngayon pa lang, dapat tama yung ginagawa natin sa pamilya natin, sa komunidad natin, sa mga organizations natin. Kasi sila yung makaka-experience, yung future generation yung makaka-experience kung ano man yung ilalatag natin sa kasalukuyan. Bilang application po, sa pinag-aaralan natin na ito, number 1, lead with a clear vision and mission from God. Dapat ngayon pa lang mga kapatid, alam mo na yung ginagawa mo galing sa Diyos.
Sayang yung buhay, sayang araw-araw gumigising tayo para lang tayo naglalaro sa kawalan kung hindi naman natin alam kung yung ginagawa ba natin talaga, pinapagawa ng Diyos sa atin. Sayang ang buhay mga kapatid, you will live only once, tapos hindi mo pa ginawa yung mission na pinapagawa sa'yo ng Diyos. And number 2 po, lead people from who they are to who God wants them to become. Hindi yung leadership po, hindi lang po yan basta leading people from point A to point B. Lalo na kung ikaw ay nasa church, no? Lalo na nasa discipleship ka. It is leading them from who they are to who God wants them to become. Hindi po from place to place eh. Sometimes ganun, most of the time, place to place, no? Pero hindi po kompleto yun eh. Yung journey natin, hindi naman from point A to point B lang eh. Yung journey natin, yung development din ng character natin. From point A to point B. From dati nating pagkatao hanggang sa bago nating pagkatao. Mula dun sa hindi kaaya-ayang mga characters natin, characteristics natin, patungo sa isang bagong karakter, bagong characteristics na nasasalamin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang isa sa mga ginagawa natin mga kapatid. Lead people from who they are to who God wants them to become. Kaya pag tinitingnan mo yung mga taong nililid mo, lalo na kapadre de pamilya ka, yung mga anak mo, asawa mo, or kung ano man ang mga nililid natin, no, mga tao yan. Gusto ng Diyos na ma-mold sila, ma-shape sila sa isang karakter na katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. And you have a task to do that for yourself and for the people around you. And number 3 po, lead faithfully until the end when it is time to pass the legacy on to others. Mag-lead po tayo, maging mga mabubuti tayong halimbawa ng mga leaders kung nasan man tayong lugar o kung saan man tayo na-assign ng ating Panginoon hanggang sa dulo ng ating buhay. Kagaya po ni Moses, no, balikan po natin yung Deuteronomy. Sabi rito, "Then the Lord said to him, 'This is the land I promised an oath to Abraham, Isaac, Jacob, when I said I will give it to your descendants. I have let you see it with your own eyes, but you will not cross over it.' And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab, as the Lord had said." Yung leadership ni Moses, hanggang dito lang po talaga. Hanggang Nebo lang, no? So si Moses po naglingkod sa Panginoon, he led the people of God right up to that point na mamamatay na siya. Naglatag lang talaga siya ng pundasyon na titindigan ng susunod na henerasyon. Ikaw at ako, ganun lang din po yung ginagawa natin ngayon. Yan po yung isang marka ng mabuti at maayos na leadership. Yung gumagawa ka, nagtatrabaho ka, not just for yourself, but for other people to experience the fruits of your labor long before you're gone. Kahit patay na tayo. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka ngayon, nagsusumikap ka ngayon, para kahit patay ka na, yung kapakinabangan sa iyong ginagawa ay mararanasan ng susunod na henerasyon. That is a good leadership. So lead faithfully until the end when it is time to pass the legacy on to others. Now, para po sa ating discussion, what foundation must we lay so that others may stand on it? Ano ba yung pundasyon na dapat nating ilatag? Lalo na sa mga magulang na nakikinig sa ating mga devotions. Ano yung pundasyon na dapat mong ilatag na tutungtungan ng iyong mga anak? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, do you know that Moses set foot in the promised land because of Jesus? Alam niyo po ba na si Moses nakapasok sa promised land dahil sa ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa dive deeper natin. Tayo po yung manalangin. Father God, when I think about Moses standing on that mountain, looking at the land he would never enter, my heart feels heavy. I know there are times when I also want to see the results of everything I do.
I want to finish what I start and enjoy the reward. But you are wiser than me. You see the whole story from the beginning to end. Thank you that your promises do not depend on one person, but on your faithful love. Help me to serve you with all my heart, even if someone else receives the visible blessing. Teach me to care about obedience more than recognition. Let my life be a foundation that helps others walk closer to you. And when my work is done, let me rest in the greater promise found in Christ. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.